Isang lihim na antingero ang ama ni Patio sa kanilang baryo. Musmus pa lamang ang binata, naririnig na niya ang mga kwento mula sa ama tungkol sa mga kakaibang nilalang. Ang mga kwentong yon ang nag-udyok kay Patio para sundan ang yapak ng manong na si Nardo. Gustong-gusto ni Patio ang ideya ng pagiging antingero. Sa katunayan, matagal na niyang pinag-aaralan ang mga bagay-bagay tungkol doon. Palihim niyang binabasa ang mga libro ng kanyang ama. Kung minsan, tinatangka niya ring hawakan ng mga nakasabit na anting-anting sa kwarto na matanda. Pero madalas na hindi niya yon mahawakan dahil ang sabi ng kanyang ama, umaalma ang mga anting-anting kapag alam nilang hindi ikaw ang nagmamay-ari sa kanila. Naintindihan ni Patio yon dahil alam niyang parang may sariling buhay ang mga anting-anting. Yun ang mga bagay na pinagkakaloob sa iisang tao lamang. Wala nang ina si Patio. Namatay raw ang kanyang ina nang magkaroon niyo ng malalang sakit. Yun ang sabi sa kanya ng amang si Nardo. Namulat man sa walang inang pamilya, lumaki namang maayos si Patio. Nag-aaral at nakikipagsabayan sa mga binatilyong may mga nanay. Patio, ginalaw mo na naman ba yung gamit ko sa kwarto? Naabala ang paggawa ni Patio ng kanyang takdang aralin nang lapitan siya ng ama sa kanilang maliit na sala. Anong gamit, tay? Yung mga libro ko. Hindi mo naman magagalaw ang mga anting-anting dun eh. Inayos ko lang. Magulo po eh. Tusot mo, bulok. Sabihin mo na lang ang totoo. Hindi na ba kita pipigilan sa gusto mo eh. Kasi tay, matagal ko nang gustong maging antingero eh. Nahihiya lang ako magsabi sa inyo kasi hindi naman ako kasing galing ninyo. Lumapit ang kanyang ama. Tinabihan siya nito sa upuan at inakbayan. Anak, wala namang problema sa akin kung gusto mong sundan ang mga yapak ko. Pero ang mga anting-anting ay hindi pumipili ng mga among wala pa sa hustong edad. Huwag ka magmadali. 19 ka pa lang. Pag nakalagpas ka ng 21, pwede mo na silang hanapin. Bakit ba kasi may edad pa na basihan eh? Hindi ka maniniwala kapag sinabi ko sa iyo na ang mga batang antingero madaling malinlang ng kasamaan. Kumakampi sila sa masasama sa kaunting panguutulang sa kanila. Hindi naman po ako ganun eh. Hindi mo rin masasabi. Maraming kabataan noong araw ko ang nasilo sa kapangyarihan ng anting-anting. Ayun, naligaw ng landas. Bumuntong hininga na lamang si Patio. Alam niyang kaligtasan lang din niya ang iniisip ng ama. Habang naghihintay ng tamang panahon, mabuti pang ituon mo muna ang atensyon mo sa pag-aaral. Sayang naman ang scholar na ibinigay ng alkalde natin. Diba graduating ka na ngayong taon? Opo tay, matatapos na ako. Pero kasi medisina ang kinuha kong kurso eh. Hindi ba pangit tingnan na naniniwala ako sa mga anting-anting pero naniniwala din ako sa science? Hindi naman pangit. Mas maganda kang dalawang sektor ang pinaniniwalaan mo para mas lumawak ang pag-unawa mo. Doon mo matitimbang kung alin sa dalawa ang mas mainam gamitin sa isang sitwasyon. Anting-anting ba o ang kapangyarihan ng siyensya? Lumapad ang ngiti ng binatang si Patio. Masaya siya dahil hindi nakapagtapos sa pag-aaral ang ama, ngunit mas matalino pa yon sa mga tatay na nasa kanilang baryo. Ay sige na, lalabas na muna ako ha. May kukunin lang akong manok kay kumpadre. May maihanda man lang tayo sa 15 taon niyang kamatayan. Tinapik na siya ng ama sa balikat. Paglabas noon ay isinandal ni Patio ang likod sa sandalan ng upuan. Ay nako. 2 taon pa. Hindi na ako makapaghintay na maging kagaya ni tatay. Ano kaya magandang nickname? Patyong Pogi. Patyong Supot. Huwag na nga lang. Matagal pa naman eh. Ginawa na lang muna ni Patio ang kanyang takdang aralin. Kinabukasan na rin kasi kaagad ang pasahan nun. Inabot na siya ng gabi.
nagluluto na rin ang kanyang ama ng mga sandaling yon. Isang buong manok lang ang handa nila at mga kakanin na binili pa sa sentro ng bayan. Simple lang naman din kasi ang buhay nila. Hindi naman sila mayaman pero kahit papaano, sementado ang bahay nila kahit isang palapag lang. Pagkatapos niyang gumawa ng takdang aralin ay humarap na silang dalawa ng ama sa altar. Nagtirik sila ng kandilang puti. Dinasalan nila ang larawan ng kanyang ina at pagkatapos ay nag-alay sila ng pagkain. Cecilia, malaki na ang anak mo. Pero huwag ka mag-alala. Inaalagaan ko siya ng mabuti. Nay, malapit na po ako makapagtapos. Lahat ng yun dahil sa inyo ni tatay. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Bago pa kami magkaiyakan dito kami kakain na muna ha. Natawa na lang din si Patio. Masaya silang kumain ng ama nung gabing yon. Ang perpektong eksenang yon ang naglalarawan sa masayang samahan ng dalawa. Ang magandang imahe nila sa pagkainan bago mabalot ng lagim ang lahat. Dakong 9:00 ng gabi, daladala ni Pacho ang isang plastik ng pagkain. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigang si Tukek. Ang kaibigan niyang muntika ng ma-kick out sa school dahil nahuling ng boboso ng guro. Langyaan naman talaga Ano bang problema mo? Tawag ka ng tawag. Iritadong lumabas ng bahay ang lalaking si Tukek. Magulo pa ang buhok nito na parang kagigising lang o kababangon lang sa higaan. Bibigyan lang sana kita ng pagkain kasi death anniversary ni nanay. Pero parang masama yung timpla mo kaya uwi na lang muna ako. Oy! Eka, sandali. Sakto dating mo pre. Hindi pa kasi ako nakakain kaya masama ang mood ko Agad na inagaw ni Tukek ang pagkain at inalalayan si Patio na makapasok sa kanilang bakuran. To naman, matampuin. Pero kumusta ka naman? Ayos ka lang ba? Hindi ka naman malungkot? May konting lungkot pero siyempre, ayos lang naman ako. Ang mahalaga naman sa akin wala nang sakit at hirap na nararamdaman si nanay kung nasaan man siya ngayon. Ayos lang yan pre. Buti nga ikaw, may tatay kang responsable Tatay ko, walang kwenta. Uy, naan mo nga boses mo. Baka mamaya mabugbog ka na naman Pero, maiba tayo. Kumusta na nga pala yung pangarap mong maging antingero? May anting-anting ka na ba? Alam na ni tatay ang tungkol doon. Ang sabi niya, kapag nag-21 raw ako, saka pa lang ako pwedeng makagamit ng anting-anting. Agoy! Di nga ka. Ano pa nga bang magagawa ko? Di sundin yung sinabi niya na huwag ako magmadali. Ay, sayang. Sayang? Bakit sayang? May paggagamitan ka sana ng anting-anting mo pre. Ha? Sino? Kanino? Sa ano? Atin lang muna ito May kaklase kami pre. Weirdong babae siya. Maganda. Kaso, di ko type Parang timang. Uy, makinig ka muna. Maganda nga siya, pero parang may kakaiba siyang pagkatao. Ang kumakalat sa room namin, aswang yung pamilya na kaklase namin yun. Ano? Aswang? Paano nyo naman nasabing aswang yun? May katibayan ba kayo? Basihan. Baka mamaya chismis lang yan. Mabigat din na kasalanan ng pagbibintang, no? Ito nga kasi. Napapansin kasi namin na tuwing makakakita siya ng rosary o krus sa school, hindi siya mapakali. Siya nga yata yung nagtanggal ng krus sa section namin Tapos, alam mo ba pre, biniro siya ng isa naming kaklase na si Raulo. Hinagisan niya ng bawang yung babae. Yung babae, parang nabaliw, namutla, iyak ng iyak. Ang sabi ng iba, baka allergic sa bawang. Pero ang sabi ng iba naman, baka aswang. Hindi ako kumbinsido sa mga ganyang detalye, no? Dapat maaktuhan nyo. Saan ba nakatira yung kaklase nyo na yan? Walang nakakaalam
Binuntaan ng isa namin kaklase yung address na ibinigay niya sa school pero iba naman ang nakatira dun eh. Ako, medyo kay nahinala nga. Pero ikaw, mag-ingat ka ha. Kasi kung totoong aswang nga yun, baka madamay ka. Sa pagkakaalam ko, mababangis yung mga yan. Parang tao rin ko mag-isip, tuso at mapanlin lang. Kaya sana kung may anting-anting ka na, may maasahan na ako. Hindi pa nga pwede kaya umasa ka na lang muna. Napalingon si Tukek nang marinig ang galit na boses ng kanyang ama. Uy, sige na pre, pasok na muna ako sa loob. Baka galit na naman yung batugan na yun. Nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay ang binata. Si Pacho naman ay umuwi na lang din nung oras na yon. Kahit na papaano, nagkaroon ng espasyo sa utak niya ang mga sinabi ni Tukek. Aminado siyang interesado siya sa mga aswang. Sa dami na kasi ng nilalang na nakakalaban ng kanyang ama, aswang na lang ang hindi pa nababanggit ni Nardo kahit noong bata pa siya. Naghahasa ng itak ang kanyang ama nang makauwi na siya sa kanila. Komportableng nakaupo naman si Nardo sa mahabang upuan habang seryoso sa ginagawa. Tinabihan niya ang ama at saka pasimpleng nagtanong. Tay, may aswang pa ba ngayon? Napatigil sa paghahasa ang manong at agad na nag-angat ng tingin kay Pacho. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang, kasi napansin ko lang mula nang bata pa ako, lagi mo lang nakukwento sa akin yung mga kapre, demonyo, multo, mangkukulam, mangbabarang, at kung ano-ano pang nilalang. Pero yung aswang, hindi ka nagbabanggit sa akin ng ganon. Sabihin mo nga tay, wala ka pa bang nakakalabang aswang? O hindi ka lang talaga nagkukwento sa akin ng ganon? Tumingin sa malayo ang manong at tinusok ang itak sa lupa. Ang totoo niyan may mga nakalaban akong aswang noon pero matagal na kasi silang wala eh. Kumbaga sa mga gamit, matagal na silang phase out. Ibig sabihin, malabong may aswang pa ngayon? Mismo. Ganun ba? Napaisip si Pacho na baka nagkakamali lang ng hinala si Tukek at ang ilan pa nilang kaklase. Dahil kung matagal nang wala ang mga aswang, malamang ay hindi rin aswang ang kaklase nila Tukek na babae. Bakit ba? Interesado ka rin ba sa kanila? Interesado naman ako sa lahat ng nilalang tay eh. Lalo na kung nakalaban mo na. Sa lahat ng nakalaban ko, sila ang pinakamahirap. Minsan kasi, hindi mo malalaman kung tao ba sila o aswang eh. Kahit ang pinakamagalingang antingero ng Luzon, nung araw nadali ng aswang. Naisip ko lang, mas maganda siguro kung dalawa na tayong antingero tay. Kung gusto mo talaga maging antingero, dapat handa ka na sa mga nakakatakot na nilalang ha. Tulad ng alin tay? Katulad na lang ng mga demonyo sa gubat. Tumango-tango ang binata. May napansin namang siyang sugat ng ama sa bandang kaliwang braso. Nakabenda kasi yon. Alam niya na kapag may benda ang ama, otomatikong may sugat sa loob nun. Oh, saan niyo nakuha yung sugat na yan, tay? Eto. Sa pasyente ko sa Burgos. Sinapian ng kapre. Ayun, nakadampot ng kutsilyo. Nahagip ako Pero naplis lang. Malayo sa bituka. Ayos lang naman ako. Linisin ko, tay. Di na kailangan. Antingero ko, Pacho. Matagal na oras bago ko tuluyang masaktan. Tinuro pa ng kanyang ama ang mga anting-anting na nakasabit sa leeg nito. Bukod pa roon ang mga anting-anting na nakasabit sa loob ng silid ng ama. Natapos ang usapang yon pero pakiramdam ni Pacho ay meron talagang hindi sinasabi ang kanyang ama. Kilala niya si Nardo. Hindi yun makatingin sa mata kapag nagsisinungaling. Kinabukasan ay maagang pumasok ng universidad ang binata. Nasa ika-4 na taon na siya sa kanyang kurso kaya naman todo ang kanyang pagsisikap.
Nang nasa gate na siya ng kanilang paaralan ay bigla siyang hinila ni Tokek. Iisa lang din kasi sila ng pinapasukan. Uy, kumakahila naman to, parang ginawa akong bata eh. Pre, ayun oh, si Luisa. Siya yung sinasabi ko sa yung pinaghihinalaan naming aswang. Unang tingin pa lang ni Pacho, may naramdaman na kagad siyang kakaiba. Hindi niya maipaliwanag ang biglaang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Lalo na nang napatingin sa direksyon nila ang babaeng si Luisa. O di ba pre? Ang scary, di ba? Sa puntong yon, unang beses lang sa probinsya nilang yon na may isang tao na talagang naging dahilan para tumayo ang balahibo ni Pacho. Palagay niya may kakaiba sa babae. Pero hindi niya inisip na aswang yon dahil na rin sa sinabi ng kanyang ama. Ang sabi ni tatay matagal nang patay ang mga aswang. Wala na sila sa henerasyon natin. Ano? Hindi porke antingero papa mo eh. Uy, bibig mo nga. Alam mo namang lihim lang yung pagiging antingero niya eh. Buwang ka talaga. Ay, sorry. Inalis muna ni Pacho sa isip ang kaklaseng babae nila Tokek. Itinoon na lang muna niya ang atensyon sa klase. Matapos ang isang subject, nagkaroon ng emergency meeting ang mga professor. Naiwan na naman sila sa silid na walang ginagawa. Kaya naman, naisipan na lamang ng binata na matulog. Kahit na maingay, nakaidlip si Pacho. Nananaginip pa nga siya na nasa sementeryo na pala siya. Nasa kalagitnaan siya ng sementeryo at may mga boses siyang naririnig. Tila ba tinatawag siya ng mga kaluluwa na pumunta roon. May naririnig siyang salita. Isang salita na katunog ng burger. Nang magising siya, nasa gilid na niya si Tokek, may hawak na 2 burger habang ginigising siya. Burger! Uy! Burger! Gising! Yun na pala ang naririnig niya, pero hindi pa rin niya makakalimutan ang mga misteryosong boses. Malakas ang kutob niya na merong pahiwatig ang mga yon sa kanya. Ikaw na lang ang nandito. Mga kasama mo nasa kantin na. Break time na eh. Pambihira, nakatulog pala ako. Tinanggap ni Pacho ang isang burger at kinain. Akala niya libre pero bigla siyang siningil ni Tokek habang may nakakalukong ngiti. Mabilis na lumipas sa mga oras at uwian na naman. Paglabas ni Pacho sa gate ay hinila na naman siya ni Tokek. Isa pang hila mo, hihilahin ko na yung junior mo, kainis ka. Sama ka sa akin. Oh, saan na naman ba? Sundan natin si Luisa. Buwang ka ba talaga? Gusto mo maireklamo tayo? Hindi naman tayo magpapakiti. Aalamin lang natin kung saan siya nakatira para malaman natin kung talaga bang aswang siya o hindi. Ang kulit mo naman. Tara na! Ayun na siya oh! Wala nang nagawa si Pacho ng pwersahan na siyang hilahin ng kaibigan. Sinakyan na lamang din niya ang trip nito. Sinundan nila ng palihim ang dalaga. Habang tumatagal, paunti ng paunti ang tao sa kalsada. Hanggang sa dumating na nga ang puntong sila na lamang ang naglalakad doon. Tignan mo, nakakatakot na sa daan na to. Matataas ang puno tapos yung magkabilang gilid gubat na kapag pinasok mo. Wala rin pose ng ilaw. Tapos walang ganong dumadaan. Kung iisipin mo, bakit siya dadaan dito? At parang ang lakas-lakas ng loob niya. Kasi aswang nga siya. Tukik, pre, naniniwala ako sa aswang, alam mo yan. Pero sabi nga ni tatay, matagal nang wala ng mga aswang. Paano nga kung yun lang ang akala niya? Paano nga kung mali ka rin? Wala namang mawawala. Mawawala tayo, buwang. Pwede tayong makulong sa ginagawa natin pagsunod sa babae na yan. Baka isipin yan, manyakis tayo. Naku ba, makisakay ka na lang. Huwag kang basag trip. Biglang lumingon sa likuran ng babaeng si Luisa. Dali-daling gumilid ang dalawa at nagtago sa halamanan. Mabilis ang tibok ng puso ng dalawa. Para silang aatakihin. Yan na nga ba sinasabi ko
Halos 1 minuto silang nagtatago doon. Nang magkaroon na ng lakas ng loob, ay sumilip na sila. Wala na ang babae sa kinaroroonan nito. Buong akala nila ay lumiko na ang babae sa kaliwang daan. Dali! Nasa kaliwa na yun! Naku naman talaga, mapapahamak tayo nito eh. Ako ba ang sinusundan niyo? Nagulat ang dalawa nang marinig ang tinig ng babae sa kanilang likuran. Nanlalaki ang mata nitong nilingon si Luisa. Kalmado lang ang dalaga, pero tila kakaiba ang ngiti nito sa kanilang dalawa. Mukhang may gusto yata kayong sabihin sa akin. Ha? Anong sinusundan ka namin? Hello? Sino ka ba? Bakit ka namin susundan? Yun nga rin ang gusto ko malaman eh. Bakit niyo ako sinusundan? Miss, hindi ka namin sinusundan. Ang totoo niyan, iisa lang naman kasi tayo ng direksyon ng pupuntahan eh. Nahiya lang kaming lumapit sa iyo kasi baka isipin mo na masamang tao kami, lalo na sa ganitong lugar. Hindi naman bago na may mga masasamang loob dito. Kung pamilyar ka sa mga nangyayari dito, marami na kasing napapahamak dito eh, karamihan babae. Tsaka, buti nga nasa likod mo kami. Para kung may mga ano sa'yo, may makakakita, di ba? Ganun ba? E di, hindi niyo pala talaga ako sinusundan? Ang kulit mo naman, hindi nga. Ilang beses ka bang inirin ng nanay mo? Sige, umauna na kami kasi mukhang hindi ka komportable eh. Bye. Nagmadali nang maglakad ang dalawa kahit hindi nila alam kung saan ba talaga ang kanilang punta. Yung lakad nila ay para na rin silang tumatakbo. Nang makarating na sila sa sakayan ng mga mini-jeep, agad silang sumakay pabalik. Hindi rin naman kasi doon ang direksyon nila pauwi. Di ba? Sinabi ko naman sa'yo, hindi tao yung babaeng yon. Kita mo naman bigla na lang napunta sa likuran natin. Hindi nga gawain ng isang normal na tao yun. Pero hindi rin naman aswang yun. Ang sabi nga ni tatay, nako, puro kasabi ni tatay. Dibdiban ko yan si Tito eh. Aswang nga yun. Yang si tatay mo baka may hindi yan sinasabi Sandaling natahimik ang binatang si Patio. Sa mga nangyari sa kanila, parang unti-unti na siyang naniniwala kay Tukek. Pero may maliit pa rin na parte ng kanyang utak ang nagsasabing wala na rin talaga ang mga aswang. Nakauwi naman ng maayos ang magkaibigan. Halata ang pagiging tulala ni Patio nang nakaupo na siya sa hagdanan ng kanilang bahay sa tapat. Habang lumalgok ng kape, tumatakbo sa utak niya ang mga nangyayari. Ang babaeng si Luisa, ang kaisipan na baka nagsisinungaling sa kanya ang ama. Hoy, malalim yata iniisip mo Baka malunod ka. Hindi naman, tay. Ngumiti na lang siya ng mapait. Alam niyang hindi yun ang tamang pagkakataon para pag-usapan ng mga bagay na gusto niyang malaman. Napansin na naman niya na parang may sugat na naman si Nardo. Pero hindi yun nakabenda kaya halatang halata. Napapaisip man kung saan na naman nakuha ng ama yon, minabuti na lamang niyang isang tabi ang pagtatanong. Masyadong magulo ang kanyang isipan sa mga pagkakataon na yon. Nang matulog si Patio ng oras na yon, wala rin naman kasi siyang takdang aralin na gagawin. Mahimbing na sana ang pagtulog ni Patio pero bigla na namang lumitaw ang eksena sa sementeryo. Naririnig na naman niya ang mga boses at sa pagkakataong yon, wala na siyang naririnig na burger. Tangi mga tinig ng mga kaluluwa na parang nakikiusap sa kanya. Nagising si Patio, pawis na pawis, pero maluwag naman ang kanyang paghinga. Dahil sa sunod-sunod na pagpapahiwatig ng sementeryo, lakas loob siyang lumabas ng bahay at nagtungo roon. Sobrang tahimik na ng paligid. Flashlight lamang ang dala niya at kutsilyo na mukhang pupurul-purul pa. Walang katao-tao ron. Wala na rin ang gwardya doon sa di malamang dahilan. Pumasok siya sa sementeryo. Doon din nakalibing ang kanyang iba kaya kabisado niya ang mga daan.
Pilit niyang inaalala kung saan sa parte ng sementeryo ang nakikita niya sa panaginip. Nang makarating na siya sa kalagitnaan, nakakaramdam na siya ng kakaibang lamig. Humawak siya sa magkabilang braso niya. Parang nagsisisi na siya na pumunta roon na mag-isa. Mga ilang sandali lang, narinig niya ang misteryosong boses. Iho, ikaw ang makakatulong sa amin. Sino yan? Lintik! Lintik ka rin. Kinakausap kita na maayos eh. Aray! Bigla na lang may humila ng buhok ni Patio. Dahil doon ay mas lalo siyang natakot. Pero hindi niya rin maintindihan kung bakit parang hindi niya magawang tumakbo. Para bang humina ang kanyang tuhod sa mga sandaling yun. Ikaw ang napili ng mga kaluluwa. Kaya ikaw ang nararapat para sa... Anong napili? Uy! Ayoko pang mamatay! Hindi pa ako tapos. Wisit na tao to oh. Humangin ng malakas kaya kinilabutan lalo si Patio. Para hindi na makasabat pa ang binata, ay binilisan na lamang ng boses na yon ang kanyang pagsasalita. Ikaw ang pinili ng mga kaluluwa para maging amo ng isang anting-anting. Ikaw ang magiging antingero na papaslang sa mga aswang na pumaslang din sa amin. Ikaw ang magiging susi para tuluyan na kaming makakyat sa itaas. Ngayong gabi, tanggapin mo ang anting-anting na may basbas na mga kaluluwang hindi matahimik. Nagulat si Patio nang biglang bumukas ang isang nicho. Sa loob noon ay nagkaroon ng kaunting liwanag. Mas lalo siyang nawindang nang lumabas doon ang nakaigang kalansay na. Pusang gala! Anong nangyayari? Pangkayan ng isang namatay na antingero. Pumitas ka ng isang ipin sa kanya. At ang iyong mapipitas ang magiging anting-anting mo na maaari mong magamit laban sa mga aswang. Sino ka ba? Bakit ka ba naguutos? Nabura na ang takot sa dibdib ni Patio at napalitan na yon ng inis. Ang dami mong sinasabi. Bilisan mo na. Bago pa ako sumanib sa iyo para ako mismo ang gagawa ng inuutos ko. Sa takot ay nagmamadaling lumapit si Patio sa kalansay na nakalabas ng bahagya mula sa nicho. Pikit mata na lamang niyang pinitas ang ipin ng bangkay na yon. Inamoy niya pa saglit at napadura na lang siya dahil sa baho. Hindi yata nag-toothbrush to bago namatay eh. Ang ipin na yan ang magsisilbi mong anting-anting. Po? Totoo ba? Paano ko ito magagamit? Gagawin mo siyang kwintas. Kapag suot mo yan, magkakaroon ka ng pambihirang tapang. Talas na kaisipan, bilis sa pagkilos at higit sa lahat, proteksyon sa sakit o karahasan na maaring gawin ng mga aswang. Pero bago yon, kailangan mo munang isagawa ang ritual. Bumalik ka sa mismong lugar na ito kapag bumuhos na ang unang ulan ng buwan na ito. Pabasbasan ka ng mga kaluluwang biniktima ng mga sira-ulong aswang na yan! Uy, sigaw ng sigaw to. Muling dumampi ang malamig na hangin sa balat ni Patio. Parang may kung anong yumakap sa kanya na kaluluwa. Iho, ikaw lang ang pag-asa namin para makaalis na kami rito. Nakikiusap ako sa iyo. Paslangin mo ang mga aswang. Ang kalayaan namin ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Bagong antingero. Matapos magsalita ng boses na yon, ay nawala na rin ang panlalamig ni Patio. Umaliwalas ang paligid. Nagsarado na rin ang nicho nang pumasok na ulit ang kalansay sa loob. Hindi makapaniwala si Patio na nangyari ang mga sandaling yon. Pero dahil doon, napatunayan niya na hindi totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Buhay pa ang mga aswang dahil kung wala na ang mga yon, marahil nakaakyat na ang mga kaluluwang biktima ng mga aswang. Nagmamadaling makabalik ng bahay si Patio. Pagdating niya sa kanila, nilagok niya kagad ang nasa plastic bottle.
Halos maububo siya dahil lambanog pala ang tinungga niya at hindi pala tubig. Nakaramdam agad siya ng hilo, kaya nag-init na lang siya ng tubig para magkape, para kahit na papaano ay mawala ang tama ng lambanog. Dakong alas 5 ng madaling araw, nagising din si Patyo. Naramdaman niya kasing gising na rin ang kanyang ama. Sabay silang nag-almusal sa mga oras na yon. Palagi kasi ni Patyo, yun na rin ang tamang oras para kumpirmahin kung totoo nga bang may nakukuhang anting-anting galing sa mga kaluluwa ng patay. Tay, may tanong lang ho ako. Tungkol na naman ba yan sa aswang? Hindi po. Tungkol sa mga anting-anting. Gusto ko lang namang malaman kung saan-saan makukuha ang mga anting-anting. Umayos ng pagkakaupo ang kanyang ama at sandaling tinikman ang kapeng nasa tasa. Maraming paraan pero dalawa lang ang sasabihin ko sa iyo na medyo mahirap. Una, maaari kang makagawa ng anting-anting sa pamamagitan ng dugo ng sanggol na namatay at hindi nabinyagan. Ito ang mahirap. Ang dugo na tinutukoy ko ay kukunin mo sa sanggol kapag siya ay nakalibing na. Ho? Di ba ang mga nakalibing wala ng mga dugo mga yan? Yun nga ang sinasabi kong mahirap. Kasi napaka-imposible na magkaroon pa ng dugo ang isang bangkay na nailibing na. Kaya nga tinatawag nila yung anting-anting ng himala. Malakas na ang anting-anting na yon dahil ang paniniwala nila may basbasyo ng Diyos ng kamatayan. Ano naman yung isa pa? Ang anting-anting na nakukuha naman mula sa kaluluwa sa sementeryo. Ang mga kaluluwang hindi matahimik na napatay ng mga hindi pangkaraniwang nilalang, nakakabuo sila ng anting-anting na mula sa parte ng katawan ng bangkay. Sinasabing mailap sa pagpili ang mga kaluluwa dahil nakasalalay ang kalayaan nila sa magiging tagumpay ng magiging amo ng anting-anting. Kapag ikaw ang napili nila, ibig sabihin, ikaw talaga ang nararapat. Malakas din ang anting-anting na yon. Dahil ang paniniwala naming mga antingero, ang anting-anting na binigay nila ay may basbas mula sa kabilang buhay. Napapatango na lamang si Patyo sa mga sinabi ng kanyang ama. Dito na niya napatunayan na lehitimong anting-anting nga ang pinagkaloob sa kanya ng mga kaluluwa. Bakit? Gusto mo bang makuha yung dalawang yon? Umiling-iling si Patyo habang nakangiti. Siya nga pala tay, baka gabihin ako ng uwi mamaya . May kailangan lang akong asikasuhin tungkol sa isang project namin. Bakit? Bagsak ka ba? Paano naman ako babagsak matalino ako kagaya niyo. Mana ka sa akin syempre. Inakbayan na lamang ni Nardo si Patyo. Habang si Patyo naman ay palihim na hawak sa bulsa ang ngipin ng bangkay na tinuturing niyang kwintas. Nang sumapit na ang umaga, umalis na rin siya sa bahay para pumasok. Nakasabit na sa leeg niya ang kwintas na merong ngipin. Wala pa namang nararamdaman na kakaiba si Patyo. Kaya naman naging maganda ang takbo ng araw ng binata. Pansamantala niyang nakalimutan ang mga bagay na tungkol sa aswang. Nakafocus si Patyo sa kanyang pag-aaral. Tila ba perpektong araw na sana yon para sa kanya. Alas 7 na ng gabi nung lumabas siya sa kanilang paaralan matapos ang meeting nilang magkakaklase. Habang naghihintay siya ng masasakyan sa tapat, natanong naman niya sa kabilang kalsada ang babaeng si Luisa. Nauna nang umuwi si Tokek nung oras na yon, kaya wala siyang dahilan para sundan ang babae. Pero sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Patyo na tila nanginginig ang suot niyang kwintas. Hinawakan niya yon at napaisip habang nakatingin din sa babae. Dahil ba ito sa presensya ni Luisa? Kung ganun, aswang talaga siya. Nang naibalik ng binata ang kanyang tingin sa kinaroroonan ng dalaga, ay wala na yun doon. Katakataka na nawala na lang yun ng bigla. Nagmamadali na lamang na makauwi si Patyo. Kahit nasuotan niya ang kwintas,
nakakaramdam pa rin naman siya ng pangamba. Palagay ni Pacho ay hindi pa rin talaga gumagana ang suot niyang anting-anting. Yun ay dahil hindi pa nangyayari ang unang ulan ng buwan. Hindi pa siya ganap na anting-anting, pero nararamdaman ko na siya. Umarko ang ngiti ng binata. Nang makauwi, ay nakita niyang naghahanda na ang kanyang ama. Ang sabi kasi nito sa kanya, may pupuntahan na naman yung pasyente. Isang lalaki raw na pinaglalaruan ng demonyo. At tanging ang anting-anting lang daw ni Nardo ang makakatalo sa nilalang. Naniwala naman si Pacho sa sinabi ng ama dahil madalas namang umaalis ng alanganing oras ang manong. Tay, aalis ka na? Tumingin sa oras ang kanyang ama at tumiling. Mamaya pa. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang sabihin na mag-ingat kayo. Pagkatapos nilang kumain, bigla na lang umulan ng malakas. Naalala ni Pacho ang sinabi sa kanya ng misteryosong boses ng ginang. Nagmamadali siyang nagpaalam sa ama. Nagdahilan na lamang siya na maliligo sa ulan. Tumakbo si Pacho papunta sa sementeryo. Pinuntahan niya ang mismong lugar na pinagkunan niya ng anting-anting. Mga ilang sandali lang, kahit napakalakas ng ulan, ay klarong-klaro sa kanya ang tinig ng misteryosong boses. Nagbalik ka! Kailangan ko ang anting-anting. May nakita kong aswang eh. Sigurado ko na aswang talaga siya. Kaya sige na, tulungan niyo ako maging ganap na anting-anting na to. Natatay ka na ba? Huwag kang magmadali. Napatago sa likuran ng nichong binata nang biglang kumulog ng malakas. Sunod-sunod na kidlat din ang nangyari. Nakaramdam ng takot si Pacho dahil baka matamaan siya. Pero maya-maya lang ay narinig na niya ulit ang mga boses ng kaluluwa. Ilang sandali lang ay naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang kwintas. Parang napaso na rin ang balat niya kahit na basang-basa na ang kanyang katawan. Makakalayas ka na! Ha? Yun na po yun? Biglang kumidlat ng malakas kaya napatakbo na lamang si Pacho paalis. Palabas na sana siya ng sementeryo nang makita niya ang amang si Nardo na kapapasok lang. May dalang parang espada ang kanyang ama. Iba ang aura ng manong noon ng mga sandaling yon. Kaya naman agad na nagtago si Pacho. Lihim niyang sinundan si Nardo. Walang kamalay-malay ang kanyang ama na nasa likuran siya. Hanggang sa makarating na sila sa kagubatan. Hindi alam ni Pacho ang lugar na yon. Yun ang unang pagkakataon na nakarating siya roon. Anong ginagawa rito ni tatay sa ganito kalakas na ulan? Isang malaking palaisipan para sa binata ang ginagawa ng kanyang ama. Sa forma pa ni Nardo ay parang meron itong kalaban. Kaya naman nakaramdam na ng hindi maganda si Pacho. Para sa kanya ay tama lang na nakasunod siya sa kanyang tatay. Mga ilang sandali pa, tumigil si Nardo sa kalagitnaan ng gubat. Madilim sa lugar na yon, pero sa tulong ng anting-anting na suot ni Pacho, nagagawa niyang maaninagan ng bahagya ang paligid. Nagulat na lang si Pacho nang biglang may dumating na kung anong mabilis na nilalang. Kita niyang hinagupit ng kanyang ama ang nilalang na yon. Tinamaan ni Nardo ang hinihinala ni Pacho na aswang. Nang bumagsak ang aswang, pinagtatataga pa yon ni Nardo. Pero hindi pa pala roon nagtatapos ang lahat. May mga nagdatingan rin na 3 aswang. Na tulad nung una, mabilis ding kumilos yon. Dahil sa madilim na kinalalagyan nila, nahirapan si Nardo. Tinamaan ng mga kalmot ang manong hanggang sa mapaatras na ito. Pero lumalaban pa rin yon kahit na sobrang alanganin. Nang mapansin ni Pacho na maaaring ikamatay na ng kanyang ama ang sandaling yon, hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumakbo siya palapit doon at dinampot ang nabitiwang espada ni Nardo. Tila ba may kung anong enerhiya ang dumaloy sa katawan ng binata.
para din itong isang bihasa pagdating sa paghawak ng espada. Nagawa nitong tamaan ng 3 aswang kahit na madilim sa kinalalagyan nila. Bagay na ikinagulat naman ni Nardo. Sugatan ng 3 aswang kaya napilitan na lamang ang mga yun na umalis. Biglang tumayo si Nardo at hinawakan ng anak sa braso. Patyo, paano mo nagawa yon? Umilaw ng bagya ang suot-suot ni Patyo na anting-anting. Dahil doon, naintindihan na kagad ni Nardo ang nangyari. Hindi ito makapaniwala na nakuha ni Patyo ang isa sa mga makapangyarihang anting-anting. Kaya ka pala nagtatanong sa akin Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa iyo na ang anting-anting na yan? Bago sagutin ni Patyo ang tanong na yon, ay mabilis na silang umalis. Naganap sila ng masisilungan. May mga sugat ka, Tay? Ayos lang ako. Hindi naman ito malalim Ngayon, sabihin mo sa akin, kailan mo pa nakuha yan? Noong nakaraang gabi lang po, dahil sa paulit-ulit na panaginip na nasa sementeryo ko. Pumunta ako ron. Nakarinig ako ng mga boses. Para nila akong tinatawag Hanggang sa pinagkalooban na nila ako ng ipin ng isang bangkay. Ang sabi sa akin ng misteryosong boses ng babae, bumalik ako kapag sumapit ang unang ulan ng buwan. Para daw yun mabasbasan at maging ganap ng anting-anting. At ito na nga ako ngayon. Suot ko na ito at hindi ko akalain, Tay, na ganito pala kaganda ang anting-anting na ito. Hindi ko rin nakalain na pipiliin ka nila kahit wala ka pa sa hustong gulang. Tay, sabi ng mga kaluluwa, pinatay sila ng mga aswang Taliwas yun sa sinasabi mong wala ng aswang sa henerasyon na ito. At yung nangyari kanina, hindi ba aswang yun? Kaya sabi mo na sa akin, Tay, bakit ka kailangan magsinungaling? Huminga ng malalim ang Manong. Kahit nakatagilid ay ramdam ni Patyo na malungkot ang mukha ng kanyang ama. Dahil ayaw kong malaman mo na araw-araw na nasa panganib ang buhay ko. Hindi totoong dumadayo ako para manggamot. Hindi naman ako albularyo. Ang trabaho ko, puksain ang mga masasamang elemento. Natakot ako na baka kapag nalaman mo kung ano ang mga nakakalaban ko, ay ilagay mo rin ang sarili mo sa kung saan ako naroroon. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Pero Tay, antingero na rin ako. Pinili ako ng mga kaluluwa para kalabanin ng mga aswang na yun. Kaya sana, hayaan mo akong samahan ka sa laban na to. Nag-aaral ka. Gusto ko na ituon mo ang atensyon mo sa pag-aaral. Kaya ko naman pagsabihin, Tay Isa pa, malakas ang kutob ko na kailangan nila ako para makalis na sila sa sementeryong yun. Kailangan ko mapatay ang mga aswang na pumatay sa kanila. Pakiramdam ko, yun ang pinakamisyon ko, Tay Pero Patyo, nangako ko sa iyong ina na hindi mo sasapitin ang sinapit niya. Anong ibig niyong sabihin, Tay? Siguro, ito na ang tamang panahon para malaman mo ang tunay na nangyari sa nanay mo. Hinawakan ni Nardo ang anak sa balikat. Patyo, anak, hindi totoong namatay ang nanay mo nang dahil sa sakit. Namatay siya noon nang sumalakay ang mga aswang. Wala ko sa tabi niya noon. Inabutan ko na lang siyang duguan. Sinabi niya sa akin na huwag kong ipaalam sa iyo ang nangyari. Dahil alam niya na mababalot lang sa galit ang puso mo habang lumalaki ka. Tumulo ang luha ni Patyo ng mga sandaling yon. Sa kabilang banda, nabuhay ang matinding galit niya para sa mga aswang. Buong buhay niya, naniwala siyang mapayapang pumanaw ang kanyang ina. Pero sobrang layo pala ng iniisip niya sa totoong nangyari. Patawarin mo ako kung inilihim ko yon sa iyo. Yun ang huli niyang habilin sa akin. Tay, hayaan niyo akong sumama sa laban niyo. Gusto kong tumulong para makuha ni Inay ang hustisya na para sa kanya. Pero anak, laban ko ito. Tay, laban ko rin to. Isa rin ako sa mga nagmahal kay nanay.
Kaya karapatan ko makapag-ambag para makuha ang hustisya na para sa kanya. Hindi naman kita mapipigilan dahil may anting-anting ka na. Ihingi niyo na lang ako ng tawad kay inay dahil susuwiin ko ang habilin niya. Pero sa ngayon, magkasama na tayong lalaban, Tay. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Patyo, tandaan mo, mapanganib ang landas na tinatahak ko. Alam ko yun, Tay. Pero pakiramdam ko talaga, ito rin ang kapalaran na nakalaan para sa akin. Tay, may alam akong dapat nating atupagin. Dapat atupagin? Ano yon? Nagmamadali na silang makabalik sa kanilang bahay. Ginamot na muna ni Pacho ang mangilang-ngilang sugat ng kanyang ama. Sa gabing yon ay nagkasundo na ang dalawa. Pero nanatiling lihim pa rin ang pagiging antingero nila. Kinabukasan ng umaga, maagang nakarating si Pacho at Tukek sa kanilang paaralan. Exam week kasi nila nung araw na yon. At isa pa, inagahan talaga nila dahil maulan. Habang naglalakad sa pasilyo ng kanilang eskwelahan, natanaw ni Pacho ang dalagang si Luisa. Papasalubong yun sa kanila. Si Tukek naman ay agad na napakapit sa kanya. Para bang natatakot ito sa babae. Pre, ayan na yung aswang. Shh! Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Tumigil sila Pacho sa paglalakad. Nang nasa harapan na nila ang babaeng si Luisa, nilabas ni Pacho ang anting-anting sa kwelyo niya. Nanlaki ang mata ng babaeng si Luisa at dali-dali yung umalis. Natataranta at parabang natatakot. Napailing na lamang si Pacho at Tukek. Mabilis na lumipas ang mga oras. Dumating ang oras ng break time. Ang sabi ni Tukek, hindi na raw pumasok si Luisa. Ang palagay ni Pacho, nakaramdam na ng takot ang dalaga. Marahil alam na ng dalaga na delikado ang buhay niya sa kamay ni Pacho. Nang mag-uwian na, nasa gate na si Pacho habang hinihintay ang kaibigan na si Tukek. Maya-maya lang ay tumatakbo na rin yun palabas. Pre, alam ko na kung nasa nakatira si Luisa. Sinabi na sa akin nung dating nanliligaw sa kanya na kaklase rin namin. Saan? Gusto ko malaman. Tara, sasamahan kita ngayon, dali! Sabi mo na lang sa akin, kasama ko si tatay. Bakit? Tutugisin niyo na ba sila? Oo. Isasama ako. Wala kang gagawin doon, baka mapahama ka pa. Hindi ko ituturo sa inyo kung hindi niyo ako isasama. Ay nakaw, sira ulo. O sige na, ituro mo na sa amin ni tatay para kami nang bahalang umalma kung aswang ba talaga siya o hindi. Tuwang-tuwa ang lalaking si Tukek. Pag-uwi ni Pacho ay isinama na niya si Tukek sa kanilang bahay. Nakahanda na rin si Nardo noong mga sandaling yon. Tumila na ang ulan nang lumakad na sila. Handang-handa na si Pacho sa maaaring mangyari. Habang si Tukek naman ay parang batang nasasabik pa. Sigurado kang tama yung address na nakalap mo, ha? Nakasakay na silang tatlo noon sa tricycle. Oo, sigurado ko. Makinig ka sa akin. Wala kang ibang gagawin kundi ang manahimik at magtago, ha? Kaming dalawa ni tatay ang lalaban. Isang oras ang kanilang biyahe. Nakarating na rin sila sa lugar na parabang hindi pipiliing tirhan ng kahit na sino. Unang tingin pa lang nila, batid na nilang walang maayos na address ang mga nandun. Tanging ang arko lang sa bukana ng lugar ang naging palatandaan. Ayun oh, Plaridel yung nakalagay sa arko. Yan lang naman yung sinabi sa akin ng nanliligaw kay Luisa eh. Ibig sabihin, tayo pa ang maghahanap ng bahay nila Luisa? Parang ganun na nga. Jesus, pambihira ka naman oh. Bumuntong hininga na lamang si Pacho, pero wala naman siyang magagawa kung yun lang talaga ang alam ni Tukek. Pumasok sila sa loob ng lugar na yon. Halos 5 minuto na silang naglalakad. Pero wala pa silang nakikitang bahay kahit na isa. Puro halaman at puno lamang ang nasa paligid. Maging si Pacho ay nakakaramdam na rin ng bigat.
habang si Tokek naman ay kulang na lang pumasok na sa loob ng bulsa ni Patio. Takot na takot yon. Parang nagsisisi na yon na sumama pa siya sa mag-ama. Tiningnan ni Patio ang kanyang ama. Kalmado lamang si Nardo. Halatang sanay na ang manong sa mga ganoong sitwasyon. Naisip tuloy ni Patio na baka maraming beses nang nakarating ang kanyang ama sa mga nakakatakot na lugar. Tokek, lumikod ka lang ha. Huwag kang mauna. Baka mauna ka pang mamatay. Agad na sumunod si Tokek. Natawa na lang din si Patio sa sinabi ng ama. Pinagpatuloy pa nila ang paglalakad. Bagot na si Patio dahil kalahating oras na silang nasa daan. Pero wala man lang silang makitang buhay. Maya-maya lang, napatigil sila nang makakita ng mga bakas ng paa sa lupa. Sinundan nila ang mga bakas na yon hanggang sa lumiko na sila sa lihis na daan. Meron silang napasukan na parang iskinita. Masikip ang daan. Sumut-suot pa sila sa mga nagtumbahan na mga puno. Hindi nagtagal, uminit na ng bahagya ang kwintas ni Patio. Sinyalis lamang yon na may aswang na nasa malapit sa kanila. Kaunting lakad pa nila ay natanaw na nila ang isang bahay. May liwanag sa loob. May tao din sa bakuran. Tay, ayan na yun. Nagpaparamdam na yung anting-anting ko. Kung ganun humanda ka na. Tokek, dito ka lang ha. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang aalis dito. Paano kung kapag patay na kayo? Hindi pa rin ako aalis. Sira ulo. Tungik ka talaga, Tokek. Malamang umalis ka na. Huminga ng malalim si Patio. Humawak siya sandali sa anting-anting niya. Inilabas na rin niya ang espadang manipis na pinahiram sa kanya ng ama. Mapapalaban tayo, kaya mag-ingat ka. Ikaw rin, Tay. Naglakad ang dalawa palapit sa naturang bahay. Nang nasa harapan na sila ng bakuran, napatingin ng mga naroon. Nagtataka. Nagkaroon ng pangamba sa kanilang muka nang makita ang hawak ng magamang antingero. Magandang gabi ho. May gusto lang ho kaming itanong. Nandito ba si Luisa? Isang uugod-ugod ng matandang babae ang lumapit sa kanila. Sa pagkakatansya ni Patio ay nasa edad 80 na yon. Kuba na kasi ang matanda at halos matutumba na kung wala lang itong dalang tungkod. Ninang Luisa ang kailangan ninyo. Hindi namin siya kilala. Si Luisa nag-aaral sa school namin. Kaklase siya ng kaibigan ko. May nakapagsabi sa amin na... Hindi na naituloy ni Patio ang kanyang sasabihin nang makitang lumabas ang dalagang si Luisa sa bahay. Oh, ayun pala si Luisa oh. Nabigla ang dalaga nang mamukaan si Patio. Takot na takot ang babae at nagtago pa sa likuran ng isang lalaki. Anong kailangan niyo sa apo ka? May tatanong lang kami. Ang isasagot niya ay oo o hindi. Kapag oo, pwede siyang mapahamak. Pero kung hindi ang sagot niya, pwede rin siyang mapahamak. Kasi ang ibig sabihin lang nun, nagsisinungaling siya. Nagbago ang reaksyon ng matanda. Baka sa mukha nito ang namumuong galit. Nararamdaman na rin ni Patio na anumang oras ay magkakagulo na. Napatingin ang binata sa mga planggana na nakakalat sa bakuran. Kitang-kita niya ang katawan ng tao na pinaghati-hati ang naroon. Isang matibay na ebidensya na ang mga nakatira doon ay mga aswang. Kung sino man kayo, pagsisisihan niyo na pumunta kayo rito. Tingnan natin kung sino magsisisi ngayong gabi. Nagulat na lamang si Nardo nang biglang inamba ni Patio ang hawak na espada. Tinaga niya agad na matanda sa bandang balikat. Nang magbago ng anyo ang matanda, hindi nagdalawang isip si Patio na itarak na ang espada sa tiyan ng kaharap nila. Paghugot ni Patio ng espada ay saka naman ang pagbagsak ng matanda. Dilat pa ang mga mata nito. Dahil sa ginawa ni Patio ay naggalit ang mga nasa bakuran. Kabilang na si Luisa na sa mga pagkakataong yon ay iba na rin ang itsura.
Pambihira ka naman anak. Hindi mo naman sinabi na mainipin ka. Nagtalikuran na ang mag-ama. Kapwa nakataas na rin ang kanilang mga armas. Naglabasan na rin ang iba pang mga aswang na nanggaling sa loob ng bahay. Pumalibot ang mga yun sa kanila. Pero wala namang nararamdaman na kaba si Patyo. Bawat maliliit na detalye ng galaw ng mga aswang, misteryosong naririnig ng binata. Palagay niya, gumagana na ang anting-anting. Hindi na hinintay pa ni Patyo na umatake ang mga aswang. Siya na mismo ang unang tumakbo palapit sa mga yon. Sumunod naman ang kanyang ama. Nagtalunan sa bubong ang ibang aswang habang ang iba naman ay hinarap sila. Sinubukan ng isang aswang na sugatan si Patyo gamit ang matatalas na kuko. Pero nagulat ang mga aswang nang hindi man lang nadaplisan si Patyo. Para bang dumulis lang ang kuko ng aswang. Malakas na anting-anting ang gamit ng anak ko. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makakasugat. Ngayong gabi, ipapaintindi ko sa inyo kung bakit nausong salitang kamatayan. Parang biyasang mandirigma si Patyo na muling lumusob sa mga aswang. Isa-isang pinagpapapatay ni Patyo ang mga aswang na malapit sa kanya. Habang si Nardo, tumayo na lamang sa gilid nang matapos patayin ang isang aswang. Naubos na agad ni Patyo at Nardo ang nasa ibaba. Matapang na tumingala si Patyo at tinutukan ng espada ang mga nasa bubungan. Luisa! Bumaba na kayo dyan! Ano ba kasalanan namin sa inyo? Lahat kayo mga aswang ay mga salot. Tingnan nyo, karne ng tao ang kinakain nyo. Pumapatay kayo ng tao para lang mabuhay. Isa pa, kayo mga aswang ang dahilan kung bakit nawala ang nanay ko. Kaya lahat kayo, papaslangin namin. Wala kaming kasalanan sa iyo. Kung kumakain man kami ng karne ng tao, yun ay dahil doon kami nabubuhay. Hindi ka pwede magrasyon ng ganyan. Walang tamang dahilan para pumatay ka ng mga inosenteng tao. Mga aswang kayo. Matagal na kayong nampepeste sa sangkatauhan. Hindi ako papayag na kahit sa henerasyon ko, manggugulo pa rin kayo. Nak, kalma lang. Mag-focus ka. Tumangon na lamang si Patyo sa kanyang ama. Alam kong kilala nyo supremo ng mga aswang. Kung ituturo nyo sa amin kung nasaan sila, hindi namin kayo papaslangin. Namin kilala yan. Walang aswang sa probinsyang ito ang hindi nakakakilala sa supremo ng mga aswang. Kaya huwag kang magkaila-iha. Tama ng daldal. Kung ayaw mo magsalita, kausapin mo na lang itong espada ko. Biglang pinukol ni Patyo ang espada sa direksyon ng dalaga. Pero isang lalaki ang humarang at tumama sa kanya yon. Walang sinayang na pagkakataon na mag-ama. Dali-dali silang sumampa sa drum at umakyat sa bubungan. Marahas na hinugot naman ni Patyo ang espadang nakatarak sa lalaking aswang. Magbabayad kayong lahat. Magbabayad kayo. Bagyang lumaki ang katawan ni Luisa sa mga pagkakataong yon. Hindi inakala na mag-ama na may ibabago pa pala ang itsura ng dalaga. Gayon din ang ibang aswang na nasa bubungan. Mas pumangit pa ang mga loko. Iba na to, Patyo. Paanong iba na? Bigla na lang humaba ang buhok ni Luisa. Gumapang ang buhok ng babae patungo sa paanan ni Nardo. Kumot! Tinaga ni Nardo ng espada ang buhok kung kaya't nakawala siya roon. Ang ibang mga aswang naman, sabay-sabay na lumusob sa kinaroroonan ni Patyo. Sa hindi malamang dahilan, hindi makagalaw si Patyo. Sumakit din ng bahagya ang kanyang ulo. Nakaramdam din siya ng hilo. Ang nasa isip ng binata, gumagamit na ng itim na salamangka ang mga aswang. Sa kanyang pagkakaalala, ang mga ganoong aswang na kayang gumamit ng mga salamangka ay ang mga aswang na inaral ang gawain ng mga mangkukulam. Nadumog na mga aswang si Patyo. Nahulog siya sa ibaba at pinagtulungan ng mga aswang na yon. Patyo! Dito ka lang, tanda. Gumapang muli ang buhok ng dalaga. Pero inilabas ni Nardo ang isa niyang anting-anting.
ang anting-anting na tutulong sa kanya para hindi siya mahawakan ng aswang. Ang kulit mong kubot ka! Hindi na nakatiis si Nardo. Lahat na ng anting-anting na dala niya ay isinuot na niya. Kaya kahit na anong gawin dito ng mga aswang ay parang hindi yun tinatablan. Isa akong mabangis na antingero. Lahat ng anting-anting nasa akin na. Kaya hindi mo ako kakayanin. Sinugod ni Nardo ang babae. Hindi kaagad nakagalaw si Luisa kaya agad niya yung nahiwa sa dibdib. Samantala, nagtalsika naman ang mga aswang nang muling bumangon si Pacho. Wala itong kasugat-sugat kahit na makailang ulit pa itong saksakin at kalmutin. Isa-isang pinagsasapak ni Pacho ang mga aswang. Pinagbababali niya ang leeg ng mga yon na parabang bumabali lang siya ng sanga ng puno. Pagkatapos, pinuntahan na rin ni Pacho ang kanyang ama. Naroon din si Luisa na nakahandusay. Hindi makagalaw at hindi makatayo. Ngayon, Iha, mamili ka. Sasabihin mo kung nasaan naglulungga ang supremo ninyo o mamamatay ka ngayon ng tuluyan. Kiusap! Wag! Nasaan ang supremo ng mga aswang? Sasabihin ko na, nasa bundok ng Mabaho, panorte. Dadaan kayo doon. Ang ika-4 na bundok. Sa baba nun, nandun ang baryo na pinamumunuan niya. Naroon ang lahat ng aswang. Madali ka naman palang kausap eh. O tara na, tay. Tumalikod ang dalawa. Naglakad na sila paalis pero bigla na lamang tumaas na naman ang buhok ng dalaga. Nasa akto nga atake ulit yon pero biglang pinukol ni Nardo ang espada. Tumusok ang espada sa ulo ng babae. Napailing na lamang si Nardo at Pacho. Ay nako, sayang tong babaeng ito. Kapalaran na talaga niya mamatay. Sayang, exam pa naman namin bukas. Naubos ng mag-ama ang mga tao na naroon. Pinasok pa nga nila ang loob ng bahay para siguraduhin na wala nang natira pang aswang. Ibinalik nila ang mga bangkay sa loob ng bahay sa kanila sinilaban. Si Supremo na ang isusunod natin, Dak. Ubusin natin ang lahat ng aswang, tay. Para sa lahat at para kay inay. Umalis ang dalawa sa bakura na yon. Pagbalik nila kay Tukek, humihilik na ang binata. Sinampal ni Pacho ang pisngi ng kaibigan para magising yon. Huy, aalis na tayo. Ha? Tapos na kayo? Napatanaw si Tukek sa bahay na lumilibos sa di kalayuan. Namangha ang binata. Tinapik pa nito sa balikat si Pacho. Ang galing talaga ni Mang Cardo. Wala ka sigurong ginawa, no? Buang, tumayo ka na dyan. Aalis na tayo. Nilinisan na rin nila ang lugar na yon. Magaan ang pakiramdam ni Pacho nang makabalik na sila sa kanilang bahay. Napapangiti pa siya habang nakahawak at nakatingin sa kanyang anting-anting. Hindi siya makapaniwala na darating ang araw na makakasama niya ang ama sa pakikipaglaban. Sobrang saya niya dahil sa wakas, masasabi na rin niya sa sarili na isa na siyang antingero gaya ng kanyang ama. Pero nakuha man nila ang unang panalo, hindi siya maaaring maging kampante. Dahil base kay Nardo, hindi basta-basta aswang ang supremo. Gagawin niya ang lahat para mapatay ang aswang na siya ring pumaslang sa kanyang ina. Pre, mauna muna ako ha. Silip lang ako sa bahay. Alam mo na, baka malintikan na naman ako ni tatay. Tsaka, magre-review. Reviewin mo mukha mo. Hindi, ganado na ako mag-review ngayon, pre. Wala na si Luis eh. Oh, ano naman kung wala na siya? Tangik, rank 8 kasi si Luisa sa section namin. Ako rank 9. Dahil wala na siya, ako na ang rank 8. O paano? Una na ako. O sige, maraming salamat pre. Dahil sa labis na pagod ay nakatulog kaagad ang binatang si Pacho. Umaga na nang magising si Pacho. Maraan siyang bumangon at pikit-pikit pang tumingin sa labas. Nakita niya ang ama na abala sa nilalaga nitong manok.
Napangiti si Pacho at dali-daling pinuntahan ng kanyang ama. Oh, mabuti naman at nagising ka na. Eto, nilalaga ko na yung manok. Uulamin natin ito mamayang tanghali. Tay, kung di ka pala nanggagamot, saan pala natin kinukuha yung pambili ng mga pagkain? Nak, nakalimutan mo na ba? Marunong akong dumiskarte. Matagal na akong nagtatrabaho sa factory. Kapag nasa school ka, saka ako pumapasok. Teka, di ba may exam kayo? Tanghali pa ang pasok ko, Tay. Nag-iiba-iba kasi ang oras ng pasok namin depende sa subject ng exam eh. Akala ko hindi ka na nakakapasok eh. Habang pinagmamasdan ni Pacho ang kanyang ama, lihim niyang hiniling na sana hindi na mawala sa kanya ang ama. Na sana habang buhay na silang magkasama. At higit sa lahat, hiniling niya na sana ay palagi lang silang masaya. Sumapit ang tanghali. Naganda na rin si Pacho para sa kanyang pagpasok. Naluto na rin ang ulam na manok. Sabay nilang pinagsaluhan ng ama ang pagkain. Punong-puno ng saya ang sandaling yon. Pakaramdam nga ni Pacho ay may kakaiba sa oras na yon dahil parang napaka-perpekto ng lahat. Na parang wala silang iniisip na panganib na sobrang saya nilang nag-uusap. O paano, Tay? Mauna na ako ha. Mauna ka na. Nako, bata ka pa. Natawa na lamang si Pacho sa birong yon ng kanyang ama. Umapir pa siya kay Nardo bago siya umalis. Paglabas ng bakuran, kumaway naman ang manong na si Nardo. Nakaguhit ang malapad ng ngiti sa mukha nito. Masigla si Pacho na naglalakad patungo sa sakayan ng mini jeep. Marami siyang nakakasalubong noong tanghaling yon. Sa kanyang paglalakad, isang matandang lalaki ang kumausap sa kanya. Maayos ang itsura ng matanda. Unang tingin pa lang, masasabi na agad ni Pacho na may kaya sa buhay ang matanda. Puti ang buhok ng matanda at ganun din ang bigote at balbas nito. Maayos ang suot na parang dadalo sa isang kasal. Ang tungkod naman nito ay kulay ginto. Sa palagay ni Pacho, nasa edad 80 na rin yon. Iho, maaari ba ako magtanong? Huminto ang binata at kinausap na maayos sa matanda. Pwede naman po. Ano po bang itatanong ninyo? Saan ba rito ang baryo ng Miguel? Nasa loob na po kayo ng baryo ng Miguel, Lolo. Ay, ganun ba? Meron kasi akong pupuntahan na kaibigan. Ang sabi lang sa akin malapit daw sa barangay hall ang bahay niya. Malapit na ba ako roon? Pumasok po kayo sa kantong yon. Diretso lang po at matatanaw niyo na kaagad yung barangay. Ay, nako, maraming salamat, iho. Buti na lang at sinagot mo ko. Karamihan sa napagtatanungan ko di ako sinasagot Iniisip kasi nila na mayaman ako kaya iniiwasan ako. Diyos ko, may kaya lang naman ako sa buhay, pero hindi pa ako mayaman. Pero maraming salamat, iho ha. Ang swerte ng tatay mo dahil may anak siyang magalang at hindi suplado. Sana mas mahaba pa kayong magkasama ng tatay mo. Paano? Tutuloy na ako. Sandali, saan nga ulit? Sa pangalawang kanto po, pasok kayo. Tapos, diretso lang. Malapad ang ngiti ng matanda na magpaalam na yon sa kanya. Sandaling napailing si Pacho. Para kasing may naramdaman siyang hindi niya mapaliwanag. Agad niyang hinawakan ang kanyang anting-anting. Hindi naman yun umiinit. Wala yung kahit na anong sinyalis man lang na masama. Dahil doon, nasiguro ni Pacho na normal na tao lang yung matanda. Iniisip niya lang na baka dala lang ng mga nangyari kaya nagiging tamang hinala na siya palagi. Hindi na lamang niya yun pinansin. Sumakay na rin siya sa mini jeep at saka bumiyahe patungong eskwelahan. Ganado si Pacho nung araw na yon. Sa sobrang saya niya ay nagawa niyang sagutan ng lahat ng dapat sagutan sa exam. Partida, hindi siya nagbabasa-basa.
Malakas ang hinala ni Patio na dahil din sa anting-anting kaya parang nadagdagan ng kanyang katalinuhan. Mabilis na natapos ang kanilang exam. Gabi na nang makalabas ang binata sa kanilang paaralan. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang kinabahan ng binata. Kaya sa halip na kakain pa sana siya sa malapit na lugawan, mas pinili na lamang niyang umuwi. Mabilis lang ang biyahe kaya nakarating siya kagad sa kanilang baryo. Habang naglalakad, palakas ng palakas ang kanyang kaba. Mas lalo pang binilisan ni Patio ang kanyang mga hakbang. Hindi kalaunan, nasa tapat na siya ng kanilang bahay. Pinagmasdan niya ng maigi ang bakuran. Wala namang kahinahinala doon. Nakaayos naman ang mga gamit sa labas. Maging ang lutuan nila ay walang nagulo. Pero hindi pa rin nawawala sa dibdib niya ang kaba. Kaya naman nagmamadali na siyang pumasok. Laking gulat ni Patio nang tumambad sa kanyang mga mata ang kanyang ama na duguan. Nakasandal sa kanilang dingding at may dugong lumalabas sa bibig. Parang gumuho ang mundo ni Patio sa mga sandaling yon. Tay, anong nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Ang Supremo, anak. Pinuntahan niya ako. Malakas siya. Hindi tumatalab sa kanya ang lahat ng anting-anting na gamit ko. Iba na siya. Hindi na siya gaya ng dati na pangkaraniwang aswang lang. May lason na ang mga kuko niya, anak. Hindi na ako magtatagal. Wag ka magsalita ng ganyan, tay. Dadali kita sa ospital. Anak, tumakas ka na. Hindi natin siya kaya. Ayaw kong mapahamak ka. Nakikiusap ako. Hindi. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa'yo. Hindi na ako magtatagal, anak. Tatandaan mo palagi na mahal kita. Masaya akong naging antingero ka. Masaya akong naging anak kita. Sobrang proud ako sa iyo, anak. Hanggang sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang pipiliin kong maging anak. Itay! Itay! Pakiusap! Huwag mo akong iwan, tay! Tuluyan nang nag-unahan ang mga luha ni Patio nang makitang bumitaw na ang kamay ng ama sa kanyang pagkakahawak. Sa sandaling yon, mag-isa na lamang nalalaban si Patio. Wala na ang kanyang ama, ang isa sa magagaling na antingero. Hindi na ibinurol pa ang katawan ni Nardo, gaya ng hiling nito sa sulat na nabasa ni Patio. Mas ginusto na lang ng manong na maging abo. 5 araw matapos ang pagkawala ng ama ni Patio, mas lalong nag-alab ang pagnanais ng binata na maubos sa mga aswang. Habang nakatingin sa larawan ng kanyang ama na nakadikit sa maliit na banga, nakasarado ang kanyang magkabilang kamao. Pinapangako ko sa inyo, tay. Ipapanalo ko ang laban na ito. Dahil kung hindi, mas gugustuhin ko na lang ding mawala. Naramdaman na lamang ni Patio ang kaibigan niyang si Tukek. Hinagod nito ang kanyang likuran. Kahit na paano, gumagaan ang pakiramdam niya dahil kasama pa rin niya si Tukek. Hanggang sa mga sandaling yon. Mas makakabuti siguro kung huwag ka na munang pumasok para makapagpahinga ka. Pahinga? Hindi ako magpapahinga. Pupuntahan ko ang mga aswang at uubusin ko silang lahat. Lalo na matandang yun, ang supremong yun. Nagkiskisa ng mga bagang ni Patio nang maalala matandang nagtanong ng direksyon sa kanya. Hindi niya maiwasang hindi magalit. Kung alam lang niya na ang matandang yun pala ang supremo ng mga aswang, pinaslang na sana niya kagad yun bago pa makarating sa ama niya. Kinagabihan,
Hinanda ng lahat ni Pacho ang kanyang mga kagamitan. Nagdala siya ng pana at maraming palaso na nakasabit sa kanyang likuran. Sinukbit niya rin doon ang espada na huling ginamit ng kanyang amang si Nardo. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kanyang anting-anting na bigay ng mga kaluluwa sa sementeryo. Bumuntong hininga si Pacho. Sandali siyang nagdasal na sana maging maayos ang lahat para sa kanya. Pagdilat ng kanyang mga mata, narinig na naman niya ang misteryosong boses ng ginang. Kahit na anong mangyari, huwag kang mawawalan ng tiwala sa anting-anting. Ang anting-anting na nasa iyo ay mas lalong lumalakas kapag nararamdaman nito na pinagkakatiwalaan mo siya. Hindi na nagulat si Pacho sa tinig na yon. Hindi na rin siya sumagot. Tumango na lamang siya bilang tugon. Pacho! Pare! Saan ka pupunta? Huwag mo sabing! Hingal na lumapit si Tukek sa kanya mula sa labas. Pupunta ka mag-isa at haharap ka sa mga aswang na yon? Lalo na doon sa Supremo na yon? Oo, huwag ka na sumama. Ayaw kong pati ikaw ay mawala pa sa akin. Pero huwag ka na makulit. Pakiusap, makinig ka na lang sa akin. Naglakad na si Pacho paalis. Hindi na rin naman sumunod sa kanya ang binatang si Tukek. Walang nararamdamang takot ang binata. Kahit na mag-isa lamang siya, damang-daman niya ang nag-uumapaw na tapang sa kanyang kalooban. Nilakbay niya ang kagubatan patungo sa Norte Damaso. Tinakbo niya ang daan para mas mabilis siyang makarating doon. Kaya 3:00 pa lang ng madaling araw ay nakarating na siya roon. Bungad pa lang ng baryo ay may mga aswang na kagad siyang nakita. Walang sabi-sabi niyang pinaghahataw ng espada ang mga yon. Kakaiba na rin ang bilis na pinapakita ni Pacho na talagang walang sinabi ang bilis ng mga aswang. Wala pang kalahating oras, pumalibot na ang mga aswang sa kanya. Nang sabay-sabay na umatake ang mga yon, sabay-sabay ding nagsibagsakan ng mga aswang. Sa isang iglap, naubos niya ang mga yon. May mga natira pa naman, pero natakot na sa kanya. Ilang sandali lang ay lumabas na rin ang tinatawag na supremo ng mga aswang. Yun ang matandang nakausap niya sa daan. Kita na tayo, iho. Pero sa puntong ito, iba na ang gusto kong itanong. Pwede ko bang malaman kung ano ang pakiramdam na mawala ng ama? Saka ko na yan sasagutin kapag napatay na kita. Lulusob na sana si Pacho nang maramdaman niya na parang bumigat ang kanyang pakiramdam. Pagtingin niya ulit sa matanda, nakaramdam siya ng sobrang takot. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Iho, hindi ba nasabi sa iyo ng ama mo na hindi ako tinatablan ng mga anting-anting? Ibig sabihin lang nun, tatablang ka nito. Biglang lumapit sa kanya ang matanda at kinalmot si Pacho ng mahaba. Lumabas agad ang malapot na dugo mula sa mahabang hiwa. Napaluhod ang kanyang kaliwang tuhod. Hindi. Bakit ngayon pa? Bakit ayaw mong makisama? Pabulong niyang sabi sa anting-anting. Iho, ako ang supremo ng mga aswang. Marami na akong napaslang na antingerong malalakas. Tingin mo ba kakayanin mo ako? Samantalang di hamak na mas malalakas sa'yo ang mga pinaslang ko. Pagangat ni Pacho ng tingin sa matanda, kulay itim na ang lahat ng mga mata nito. Mas makakapal din ang mga ugat sa mukha nito. Diretso na rin ang tayo nito at medyo nagkalaman ang katawan. Patutunayan ko sa iyo na hindi lahat ng bago ay mahina. Ha? Nagpapatawa ka yata, bata. Paano mo ko tatalunin? Wala kang ang magawa. Umaasa ka lang sa anting-anting. Muling lumapit sa kanya ang Supremo. Pinagkakakalmot siya nito sa likuran hanggang sa tuluyan na siyang mapadapa. Nahihirapan na siyang kumilos. Pakiramdam niya, isa na lamang siyang pangkaraniwang tao na mamamatay lang ng ganun kadali. Sa ganito lang ba matatapos ang lahat? Bigla niyang naalala mga sinabi sa kanya ng misteryosong boses. Kailangan niyang magtiwala.
Kailangan niyang iparamdam sa anting-anting na kahit hirap na siya ay hindi siya susuko. Sa ganoong kalagayan, pinilit ni Pacho na makabangon. Nagtaka ang matanda at parang nakaramdam ito ng kaunting insulto nang tumawa ang binata. Akala mo ba susuko na lang ako ng ganun-ganun na lang? Nagkakamali ka, tanda! Talagang matibay ka. Pwes, tatapusin na kita! Pumangit na ang mukha ng matanda. Humaba ang mga pangil nito at mga kuko. Nasa aktong lulusob na ulit ang Supremo nang biglang umilaw ng malakas ang anting-anting. Nasilaw ang aswang dahil doon. Sinamantala ni Pacho ang pagkakataon na kunin ang espada sa lupa. Tila ba lumakas ulit ang kanyang katawan sa mga sandaling yon. Buong puwersa niyang binwelo ang espada. Habang tila nabulag sa liwanag ang aswang, itinarak niya ang espada sa dibdib. Isinagad niya yon hanggang pinakadulo. Hindi mo dapat minamalit ang antingero sa bagong henerasyon. Hinugot ni Pacho ang espada at hinataw ng malakas ang lieg ng Supremo. Gumulong ang ulo nito sa lupa na nakalabas pa ang mahabang dila. Huminga ng malalim si Pacho. Tumingin siya sa kalangitan. Tay, Nay, tapos na. Nanalo ang anak niyong antingero. Isa-isang pinugutan ni Pacho ng ulo ang mga bangkay doon bago umalis. Yun ay para masiguro na lahat ng aswang doon ay patay na. Umaga na nang makauwi siya sa kanilang bahay. Nakangiti niyang niyakap ang maliit na banga kung saan naroon ang abo ng kanyang ama. Habang ginagawa niya yon, narinig naman niya ang mga misteryosong boses. Tila ba tinatawag siya ng mga yon. Kaya naman kahit madungis pa, ay dali-dali siyang tumakbo sa mismong lugar kung saan niya nakuha ang anting-anting. Natalo ko mga aswang. Makakalaya na kayo at makakaakyat na. Babawiin niyo na rin ba ang anting-anting? Hindi. Mananatili sa iyo yan. Gamitin mo sa kabutihan. Tinawag lamang kita para tuluyang magpaalam sa iyo. Maraming salamat sa ginawa mo. Sa wakas, nakamit namin ang kapayapaan. Sana ay mas marami ka pang matulungan laban sa mga masasamang elemento ng mundong ito. Paalam. Mag-iingat ka palagi, anak. Pagtapos marinig yon ni Pacho ay humangin ng malakas. Tuluyan nang nawala ang malamig na atmosfera. Napangiti na lamang si Pacho. Kahit na nawala na ang kanyang ama, masaya na rin siya dahil nagawa na niyang wakasan ang kasamaan ng mga aswang. Palabas na siya ng sementeryo na may mapagtanto siyang isang bagay. Ang boses. Sa kanya lang yun nakilala kung kailan hindi niya na yun muli pang maririnig. Isang ngiti na lamang ang naipakita niya habang nakatingin sa kalangitan. Maraming salamat, Nay. Sana ay magkasama na kayo ni Itay. Wakas. Isang lihim na antingero ang ama ni Pacho sa kanilang baryo.